Gagawin mo ba ang lahat para sa taong iyong minamahal? Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 15 verses 21 to 28, and I read it for you. Jesus left that place and went away to the district of Tyre and Sidon. Just then, a Canaanite woman from the region came out and started shouting, "Have mercy on me, Lord, Son of David. My daughter is tormented by a demon." But he did not answer her at all. And his disciples came and urged him, saying, "Send her away, for she keeps shouting after us." He answered, "I was sent only to the lost sheep of the house of Israel." But she came and knelt before him, saying, "Lord, help me." He answered, "It is not fair to take the children's food and throw it to the dogs." She said, "Yes, Lord, yet even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table." Then Jesus answered her, "Woman, great is your faith. Let it be done for you as you wish." And her daughter was healed instantly. Alam po natin kung ano ang ibig sabihin ng magsakripisyo para sa taong mahal natin. Halimbawa, isa kang magulang na kahit pagod na galing sa trabaho, babangon ka pa rin sa gabi kapag umiiyak ang anak. Kayang magtiis sa sariling pangangailangan para lamang may maibigay sa pamilya. Isang anak na nagsisikap at nagtatrabaho hindi lamang para sa sarili, kundi para makatulong sa mga magulang. Kapag mahal natin ang isang tao, may mga bagay tayong ginagawa na hindi natin iniisip kung mahirap ba, nakakapagod ba, o may kapalit ba. Basta mahal natin siya, gagawin natin ang lahat. At ito po ang ating makikita sa Ebanghelyo ngayong araw na ito. May isang babaeng Kananea na lumapit kay Jesus dahil sa kanyang anak ay labis na pinahihirapan ng masamang espiritu. Bilang isang ina, hindi niya kayang makita lamang ang paghihirap ng kanyang anak at walang gawin. Kaya lumapit siya kay Jesus at nagsumamo, "Panginoon, anak ni David, maawa ka sa akin." Ngunit hindi naging madali ang kanyang paglapit. Hindi agad siya sinagot ni Jesus. Patuloy siyang nagsumamo, at kahit tila tinatanggihan siya, hindi siya umalis. Bakit? Dahil mahal niya ang kanyang anak. Kapag ang isang bagay ay tunay na mahalaga sa atin, hindi tayo madaling sumusuko. Kung ang taong pinakamamahal mo ay nangangailangan ng tulong, gagawin mo ba ang lahat para sa kanya? Magtitiis ka ba? Maghihintay ka ba? Hihingi ka ba ng tulong kahit ilang beses kang tinanggihan? Magpapakumbaba ka ba? Ang babaeng Kananea ay ginawa ang lahat ng yan. Tinuturuan tayo ng Ebanghelyo hindi lamang tungkol sa pananampalataya, kundi tungkol sa lalim ng pag-ibig. Dahil ang tunay na pag-ibig ay marunong magsakripisyo. Kung kaya nating gawin ang lahat para sa mga taong mahal natin, ano naman ang kaya nating gawin para sa Diyos na unang nagmahal sa atin? Minsan kapag para sa pamilya, kaya nating magtiis. Kapag para sa anak, kaya nating magsakripisyo. Kapag para sa taong mahal natin, kaya nating magbigay ng oras, pera, lakas at maging ng sariling kagustuhan. Pero kapag para sa Diyos, pag humihingi tayo sa Diyos, binibigyan niya tayo, pinakikinggan niya tayo. Pag naman sakripisyo para sa Kanya, kaya ba natin? Kapag kailangan nating magpatawad, kaya ba natin? Kapag kailangan nating bitawan ng isang maling relasyon, bisyo o kasalanan, makakaya ba natin? Kapag kailangan nating maglingkod kahit walang nakakakita, walang kapalit, kaya ba natin? Kapag tinatawag tayo ng Diyos na piliin ang tama kahit mahirap, handa ka ba?
Ang babaeng Kananea ay nagpapaalala sa ating kapag tunay nating minamahal, hindi tayo madaling susuko. Kaya marahil ang hamon sa atin ngayon ay hindi lamang gaano kalalim ang pananampalataya ko, kundi gaano kalalim ang pag-ibig ko. Dahil kung ang tunay nating minamahal ay ang Diyos, matuto po tayong magsakripisyo para sa Kanya. At kung tunay nating minamahal ang ating kapwa, hindi tayo basta susuko sa kanila. Mga kapatid, sa mundong madaling sumuko kapag mahirap na ang lahat, ang Ebanghelyo ay nagtatanong po sa ating, gagawin mo ba ang lahat para sa taong iyong minamahal? At higit sa lahat, gagawin mo ba ang lahat upang manatili sa pag-ibig ng Diyos? Dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa dami ng ating sinasabi. Nasusukat ito sa mga bagay na handa nating isakripisyo para sa ating mga minamahal. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, turuan mo kaming magmahal ng tunay, isang pag-ibig na marunong magsakripisyo, magtiis at hindi madaling sumuko. Tulungan mo kaming mahalin ka higit sa lahat at mahalin ang aming kapwa ng buong puso. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.